Assalamualaikum sa mga Muslim na naririto at magandang umaga sa mga kababayan natin na nandito sa ating programa. Kasimbayanan, Kapulisan, Simbahan at Pamayanan. So itong program natin na ito, naalala ko yung may nilaunch din kami na similar na program katulad dito last 2018 Cup sa naman po sa Jensan. So sa Sarangani Province, nag-launch si Governor Steve Chong Biansolon last 2018. Isa ako sa mga participants doon. Nung kanila namang Oplan Kapanalig. Ang Oplan Kapanalig, ang ibig sabihin niya ay kapag palaging nandyan kayo ay ligtas. Ibig sabihin, ini-empower niya yung mga different sectors din. Parang tayo ngayon, ini-empower yung different sectors, lalong-lalo na yung mga barangay, religious sectors, DILG at iba pa, para maging isang unit sila na mag-establish ng stability, peace and security doon sa Sarangani. So sa pagkakaunawa ko sa ating kasimbayanan, so ganito rin, na dapat ma-empower tayong lahat, na alam natin ang ating role bilang mamamayan na nagko-contribute ng maganda sa ating lipunan. At ang pagko-contribute ng maganda sa lipunan, hindi lang ito yung sa pamagitan ng paggawa mo ng mabuti o kaya pag-contribute mo ng pera. Hindi lang ito. Yung pagpigil din sa pagkakagawa ng krimen o pagpigil sa kaguluhan, yun ay kabutihan din na maituturing. Kaya bilang mga miyembro ng pamayanan na ito, kami sa Al-Hijra Peaceful Community dyan sa Mamleng, matagal nang na-establish ang community na ang layunin nito ay maging community ng mga Muslim na nakikipagtulungan sa local government para sa iba't ibang mga inisyatibo nito, para sa reforma, para sa kaunlaran at iba pa. Actually, nang naitayo ang Al-Hijra Peaceful Community sa Mamleng noong 2012, nagplano agad yung founder nito, si Manong Harold Cisaldo, na magkaroon ng livelihood program sana. Kasi nakita niya na mayroong potensyal na malaki yung tourism dito sa atin sa pamagitan ng Tangadan Falls. At naisip niya ngang magtayo na rin ng resort. Ito nga Sakina Eco Resort yung tinatayo natin ngayon, na magpo-provide ng trabaho dito sa atin, local employment para sa mga taga rito. Magiging priority syempre na ma-employ ang mga taga San Gabriel. Tapos magbuboost ito sa ating economy kasi papasok yung pera sa atin na mag-generate ng taxes at iba pa. At gayon din, merong corporate responsibility ang Sakina Eco Resort at ang Al-Hijra Peaceful Community na tumulong sa community. Katulad nung, kung maalala ninyo noon pong panahon ng lockdown, malaki ang nai-contribute ng Al-Hijra Peaceful Community at ng Sakina sa pamimigay ng iba't ibang ayuda, mga bigas, delata, sa iba't ibang mga barangay, hindi lang dito sa atin, at nakapag-distribute pa nga tayo hanggang sa San Juan. Kasi ang Islam po kasi, sa pag-envision namin dito sa ating community, gusto natin na maipakita talaga nito yung tunay na turo ng Islam. Kasi po problema kasi dito sa atin sa Pilipinas, kapag nababanggit yung Islam o Muslim, ang unang papasok talaga sa isip ng tao, kumbaga na ano na siya, na kumbaga yun ang naging stereotype. Kapag nababanggit yung Islam o Muslim, ang unang papasok sa isip natin, Abu Sayyaf, pugot ulo, suicide bombing, terorista. At hindi po natin masisisi yung marami sa ating mga kababayan kasi yun po yung nakikita nila talaga sa balita. Na totoo po na mayroong mga masasamang Muslim. Katulad lang din kung paanong merong masama na Buddhist, masama na Hindu, masama na Kristiyano. Lahat po ng relihiyon merong terorista. Si Adolf Hitler nga po Katoliko eh. Pero problema lang po kasi sa Islam, kumbaga nalalahat siya. Kumbaga kapag merong Muslim na gumawa ng masama, nalalahat, na-generalize siya. At ito pong issue na ito, kami bilang mga open-minded na mga Muslim, nakikita namin yung problema at kung ano magiging solusyon dito. At ang problema po rito, madalas, yung mga tao, natatakot sila sa mga Muslim o kaya ayaw nila sa mga Muslim, hindi dahil sa galit talaga sila. Kumbaga, meron lang maling impormasyon na dumating sa kanila.
na dito po kasi sa Pilipinas, ang Islamophobia, actually ito rin yung naging sermon ko kahapon, yung kasaysayan ng Islamophobia, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Dito po kasi sa atin, yung takot ng tao sa mga Muslim, napakalalim po ng ugat. Kung uhukayin natin yung kasaysayan, panahon pa po ng Kastila, nang dumating yung mga Kastila dito sa Pilipinas, naabutan po nila rito yung mga Muslim. At kung naalala ninyo, si Datu Lapu-Lapu, siya pa yung pumatay kay Magellan. Kaya po, hindi talaga maganda yung samahan sa pagitan ng mga Kastila at ng mga Muslim na inabutan nila rito. Kaya nga po nung si Miguel Lopez de Legazpi ay umabot na ng Manila, nakita niya doon may Muslim na naman. At talagang nagkaroon sila ng malawakang military campaign. Ang kanilang programa noon ay total annihilation ng mga Muslim sa Pilipinas. Kaya naubos nila yung mga Muslim. Kaya ngayon kung titingnan ninyo dito sa ating local statistics natin, wala pong Muslim community sa Visayas at Luzon na older than 50 years old. Lahat po ng mga Muslim community rito puro recent lang na itayo. Kasi nga, inubos sila ng mga Kastila. At ang mga Kastila po kasi, normal po nagalit sila sa mga Muslim nang dumating sila rito kasi po yung Espanya naman nung unang panahon 800 years na sinakop din ng mga Muslim, ng mga Moro. Kasi tinawag silang mga Moro o mga Moors kasi nanggaling sila doon sa North Africa, sa Morocco. Kaya nga nang dumating dito yung mga Kastila, ang tinawag nila sa mga Muslim na Pilipino rito, sina Lapu-Lapu, sina Raja Sulaiman, yung hari ng Maynila, si Dato Lacandula, yung hari ng Tondo, na by the way, nung nakaraan, yung pong kaharian ng Tondo ay extending po from the north side ng Pasig River hanggang sa Pangasinan. Tapos ang Kingdom of Manila, yung kabilang side na naman po ng Pasig River, yung may Intramuros pababa. Then sa Laguna, sa Batangas, meron pa pong iba't ibang mga Muslim sultanates doon. Lahat po yun, inubos sila ng mga Kastila. Pinatay sila. At yung ibang nakaligtas, tumakas na po sila papuntang Mindanao. At sila na yung mga na-assimilate na doon sa iba't ibang mga culture ng mga Tausog, ng mga Maranao, mga Maguindanao. Pero dito po sa atin, sa Luzon, wala na talagang Muslim dito. Ngayon na lang meron. Kaya po itong Al-Hijra Peaceful Community at yung Sakina Eco Resort, gusto po namin ipakita sa inyo na ang mga Muslim, ang dala po namin ay kapayapaan. At meron po talaga, inaamin namin, at kung gusto ninyo marinig ito mula sa amin, kami na po ang humihingi ng sorry kung meron mang Muslim na nakaagrabyado sa inyo. Kami na ang humihingi ng tawad sa ngalan ng Islam kung meron mang Muslim na nakapang-api sa inyo. Kasi po, ang tao, hahatulan tayo ng Diyos isa-isa. Hindi po tayo hahatulan ng Diyos sa kabuuan, sa kung ano yung ginawa ng isa. Halimbawa, merong isang makasalanan dito sa San Gabriel, tapos gugunawin ng Panginoon ng buong San Gabriel. Hindi po. Hahatulan po tayo ng Panginoon isa-isa. So sana ganun din po tayo sa Islam at sa mga Muslim. Kung meron pong mabalita na isang masamang Muslim sa balita, siya lang po yung hahatulan at tuhusgahan natin. Hindi na po yung lahat. Hindi po porke meron kayong nakita na pupunta sa inyo, lalapit sa inyo na mahaba yung balbas, iisipin nyo kagad terorista. Kasi naranasan po namin na ma-discriminate talaga sa Manila. Minsan hindi nga talaga natin masisi yung yung stereotyping na nangyayari. Kasi nga po, napakalalim ng ugat ng Islamophobia dito sa Pilipinas. Kung ang mga Kastila ay tumagal dito sa Pilipinas ng 333 years, tapos mahigit 100 years na tayo na malaya mula sa mga Kastila, 400 years nang umiiral ang Islamophobia sa Pilipinas. So minsan, hindi natin masisi na yung mga tao, yun nga, ganito talaga yung kanilang damdamin kapag napag-uusapan yung Muslim, na na-generalize nila agad. Kasi nga po, napakalalim nung ugat ng Islamophobia dito sa Pilipinas. At pangalawa, yung problema po niyan sa generalization din, kaya po may ganoon. Kasi, kumbaga, nahatulan ang Islam dahil sa affiliation ng tao na gumawa ng kasamaan. Kasi po, para sa atin, mga tao, meron tayong isang psychological vulnerability na tinatawag na hysteria. Yung hysteria,
Ito pong yung kapag mayroong isang maliit na balita na pwedeng kumalat sa mga tao, kapag kumalat ito, pinaniniwalaan nila agad. At sila ay kumikilos ayon sa balita na ito. Tama man o mali. Yung nga po, fake news. At kaya nga po kami masigasig kami na nagkukwento sa mga tao, nagpaparating sa mga tao ng tungkol sa Islam. Kasi po may mga nangyari na may mga Muslim community po na kumbaga naging subject sila sa communal violence. Kumbaga nagkaroon ng mga riot sa kanilang mga lugar dahil sa mga fake news na kumakalat. Halimbawa po sa India, sa Thailand at sa iba pang mga lugar na may Muslim minority, meron pong mga Muslim community, sinusunog ng mga taong bayan. Pinapatay nila yung mga tao. Kasi po may kumakalat na mga fake news na di umano yung community na yon ay tirahan ng mga terorista o kaya yung community na yon ay nagpaplano na mambomba. Kaya nga po nung nakaraan, nung nabalitaan namin na may sabi-sabi daw po dun sa poblasyon na may tinatayo daw pong tunnel ng ISIS dyan sa amin, hindi po namin minamaliit yung ganoong paratang. Dahil hindi po magandang paratang yun. Kasi pwede pong mangyari na, halimbawa, yung fake news na yon o chismis na yon ay darating sa isang tao na may kakayanan na manakit ng Muslim. Paano na lang po yan kung pupunta siya sa amin, tapos may dala-dala siyang granada, o sasaksakin na lang kami doon sa aming community nang hindi namin nalalaman. Kaya po itong maganda nga na i-launch ni NACAP itong ganitong programa, at asahan po ninyo na patuloy kaming magiging bahagi ng ganitong mga programa. Kasi po ang Islam, kung mapapansin ninyo, yun nga po, ang mensahe nito ay kapayapaan. Kaya nga po kapag nagsisimula kaming magsalita o kapag nakaharap namin yung mga tao, lalong-lalo na yung mga kapwa namin Muslim, sinasabi namin, Assalamu alaikum. Peace be with you. Yun po ang ibig sabihin niya. Yung Assalamu alaikum po, wag po kayo matatakot kung naririnig nyo yun sa mga Muslim. Ibig sabihin po nun, peace be with you. Hindi po ibig sabihin nung papatayin kita o pugutan kita ng ulo mamaya. Ang ibig sabihin po nun, peace be with you. So familiar po yung salita, di ba? Kasi kung yung mga Katoliko dito, lalong-lalo na ako po dati akong Katoliko, naging volunteer catechist pa nga ako nung bata pa ako. Peace be with you. Kapag matatapos na yung misa, babatiin nyo yung katabi ninyo sa kanan, sa kaliwa ng peace be with you. Babatiin nyo, peace be with you, peace be with you. Yun nga lang yung ibang araw, tamad nang magsabi ng peace be with you, binubulong na lang yung peace be with you, kaya parang hindi mo na maintindihan, sinasabi niya, pss, 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 talagang maririnig mo. Pero kami mga Muslim, nililinaw namin, peace be with you. Kasi importante po na sa ating mga tao, napakahalaga po ng kapayapaan dahil walang mangyayaring kaunlaran o pagkakaisa kung walang kapayapaan. Yan po yung isa sa mga pinakamahalaga. Kahit po sa Islam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kahuli-hulihan pong propeta na naniniwala po kaming mga Muslim sa kanya, si Propeta Muhammad, nung nabubuhay pa po siya, nung nangangaral siya, pinalayas po siya sa kanyang sariling bayan. Tapos nung yung mga kanyang mga tagasunod po, pinagpapatay. At nung lumipat siya sa kabilang bayan, sinundan pa rin po siya doon ng kanyang mga kalaban para girahin. Pero nung matagumpay na siyang makabalik doon sa kanyang sariling bayan, sa halip po na gumanti siya doon sa mga nang-api sa kanya, yung pumatay sa kanyang mga kasama, pinatawad niya po yung mga tao na yun lahat-lahat. Na walang nakulong sa kanila, walang naparusahan ng parusang kamatayan. Kasi ang gusto po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kapayapaan. Kung meron man pong Muslim na gumagawa ng masama, hindi po siya inutusan ng Islam na gumawa ng masama. Ang katotohanan po niyan, tayong mga Muslim, kaming mga Muslim, kaya nga po kami nagbabatian ng Assalamu alaikum kasi gusto namin ng kapayapaan. Kasi nakikilala ng Panginoon yung naturalesa ng tao, na ang tao ay mapagyayaman niya yung kanyang sarili sa pamagitan ng kapayapaan. Kaya inutos ng Panginoon sa Quran, Idha ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Na kapag dumating sa iyo ang mga tao na nananampalataya sa aming mga tanda, bumati kayo ng kapayapaan sa kanila. Actually, yung mga tao po, ito po yung pinakamagandang pagbati na pwede nating maibigay sa tao. Mas maganda pa ito kaysa sa good morning, good afternoon, good evening. Mas maganda pa po ang pagbati ng kapayapaan. Pwede rin po kayong bumati ng magandang araw, pero mas magandang maunang bumati ng kapayapaan. Actually, sa sa military at sa law enforcement,
di ba sumasaludo po sila. Yung mga pulis, yung mga sundalo, sumasaludo sila. Na ang origin nito ay mula doon sa mga medieval knights na kanilang inaangat yung visor ng kanilang armor, ng kanilang helmet para makilala sila na sila ay hindi kaaway. At gayon din, sinasabi rin naman ng ibang military historian, ang origin ng pagsaludo ay sa pagtataas ng kamay. Para ipakita mo na ang iyong kamay ay walang dalang sandata, na hindi ka nagpunta sa tao na yon para patayin siya o saktan siya, na nagpunta ka roon para magdulot ng kabutihan sa kanya. Kaya nga po, napakainam na ang tao ay darating, ipapakita niya sa kapwa niya tao na dumating siya para sa kapayapaan. Kahit nga po sa mga pelikula, di ba? Kung may darating na alien galing sa ibang planeta, ano ba yung sinasabi ng alien pagbaba niya? I come in peace. Dumating ako para sa kapayapaan. So kahit yung alien, alam niya kailangan niya maging mapayapa dun sa pupuntahan niya. So ganun din po kami. Kami po sa Al-Hijra Peaceful Community at sa Sakina, hindi po kami nagpunta rito para manggulo. Nandito po kami para maging bahagi ng pamayanan at para iparating sa inyo ang mensahe ng Islam na ito ay kapayapaan, na tayo ay magiging payapa, na kasama ang ating Panginoon o naglilingkod tayo sa Panginoon ng nag-iisa at walang katambal, na wala tayong sasambahin na iba pa liban sa Kanya. Na ang Panginoon po ng mga Muslim, si Allah, wag po kayong matatakot, si Allah po hindi demonyo, katulad po nung sinasabi ng iba. Si Allah, siya po ang mismong Diyos na tinutukoy sa Biblia na lumikha ng langit at lupa, na lumikha sa mga tao, hayop, halaman at lahat ng bagay na naririto sa mundo. Si Allah po na Diyos ng mga Muslim ay Diyos din ninyo. Kasi po si Allah, siya rin po mismo ang Diyos na nagpadala kay Jesus bilang propeta. Siya rin po mismo ang Diyos na lumikha kay Adan at Eva. Siya mismo ang Diyos na nagpababa kay Abraham, kay Noah, kay Moises, kay David, kay Solomon at sa lahat ng mga propeta. Siya rin po yung Diyos na sinasamba ng mga Muslim. Kaya wala po kayong katatakutan sa amin, inshallah. So yun lang po, isang magandang araw sa lahat at sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.